Isunod natin ito. Ito ha, pakinggan ninyo. Sino daw ang makikipaggera sa China? Sabi nga ni Digong, anytime, kahit ngayong gabi na to, pwede kong girahin ang China. Pero sino ang papupuntahin nyo? Sundalo? Kapulisan? Mamamatay lahat yan. So ito, isunod ko mga kababayan. Si Amy Marcos. Kapatid mismo ni PBBM yan. Anong reaksyon ni Amy Marcos? Nag-react siya kung bakit daw 19% ang tarefa na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas, samantalang ang Pilipinas, wala naman daw pinataw. Paano daw mananalo ang Pilipinas dyan? Ito mga kababayan. Susunugin ko kayo dyan. Ito, yung sunod. Kasi di ba mga matatalino kayo? Ito, mga kababayan. Sabi ni Amy Marcos, 1%, sabi ni PBBM, 1% might seems like a very small concession. However, it is a significant achievement, sabi ni PBBM. Kasi instead of 20% na tarepa, pinapatawad pa daw tayo ng 1%, 19% na lang. So sumagot si PBBM na kahit 1% lang yan, pero ayan, however, it is a significant achievement. O at least napaano pa tayo, napatawad. Kumbaga, 20 ang kilo, 19 na lang. Sumagot si Amy, 19% na tarepa para sa Pilipinas, tapos 0 na tarepa para sa Amerika. Paano tayo mananalo dyan? 19% ang tarepa na itinubo ng Amerika sa Pilipinas. Tapos ang Pilipinas, 0 daw. Sabi nga ni PBBM, may 1%. Ngayon, pinutakti si PBBM ng mga DDS. Bakit ganun? Bakit ganun? Pag Amerika, 19%, tapos Pilipinas wala. Ibalik ko sa inyo. Ang sabi ni Digong, sinong gusto makipaggira sa China? Ganito lang yan. Ang example dyan, kung 19% ang pinataw ng Amerika sa Pilipinas at wala tayong nagawa, pariho lang yan sa makikipaggera ka ng China? So paano ka lalaban dyan? Di ba? Mga DDS na mismo nagsabi, makikipaggera ka sa China? Di papuntahin mo si Bongbong Marcos doon kung kaya niya. Ngayon, tanungin ko kayo. Nagreklamo kayo sa 19% na tarepa? Pareho lang yan sa subukan mong makipaggera sa China. Di ba hindi ka mananalo? Tapos ngayon nagreklamo kayo sa 19% na tarepa? Di subukan mong kalabanin si Trump. At sabihin mong wag yang tubuan tarepa, saan tayo kukuha ng tulong? Kaya ba natin mag-supply na hindi natin kailangan ng Amerika? Pag may sakuna, pag may kalamidad, saan tayo lalapit? Sa China? Bibigyan tayo mga peking kagamitan? Di ba? Itong mga Pilipino, mga putang inang DDS na to, akala mo ang gagaling nila. Nagre-reklamo sila sa 19% na tarepa na kung anytime, pag may sakuna, pag may pangangailangan, makakalapit tayo sa Amerika. Kasi para tayong nagbayad doon ng insurance. Ngayon, di ba kayo na mismo mga DDS nagsabi? Makipaggira ka sa China? Di girahin mo doon kung gusto mong mamatay. Pareho lang yan sa tarepa ni Donald Trump. Kung ayaw mong sumunod kay Trump, di wag kang kumuha ng produkto mula sa Amerika. Wag ka rin humingi ng tulong mula sa Amerika. O saan tayo hihingi ng tulong? Saan tayo aasa? Sa China? Anong ibibigay ng China? Yung peking planggana? Yung peking arinola? Yung peking iPhone? Na pag i-charge mo, sumasabog? Yung peking solar? 3 araw lang, pumuputok ang wire? Diba? Para lang tayong nagpupundo sa Amerika. Kaya nga mataas ang tarepa na 19%, mga kababayan, kasi anytime naman, pag humingi tayo ng tulong, binibigyan tayo. So saan nyo gusto mo hingin ng tulong? Sige, wag nating tubuan ng tarepa ang Amerika, wag tayong sumunod sa kasunduan ni Trump. Paano ngayon kung mangangailangan tayo ng produkto lalo galing sa Amerika? Sa tingin ninyo makakalusot yan dito? Isa na si Heart Evangelista dyan, hindi makakabili. Ang hilig ni Heart ng mga luxury bags na galing Amerika. Ang hilig ninyong kumuha ng mga equipment galing Amerika. Sa tingin ninyo, makakabili tayo ng mura? Saan ka kukuha ng Armed Forces Modernization? Saan ka kukuha? Sa China? Bibigyan ka ng bulok-bulok niyan. Di ba? Yan ang sakit ng mga Pilipino.
pinupuna nila kung bakit daw ang taas ng tarepa na pumayag daw si PBBM. Oh, edi wag kang pumayag. Oh, para ka lang din nakipagira sa China. Oh. Hindi papayag si PBBM. Paano kung bigla tayong bagyuhin ulit? Paano kung lindulin tayong katulad sa nangyari sa Bohol? At bagyuhin tayong katulad sa Yolanda? Hihingi ka sa China? Anong ibibigay ng China? Yung peking mask? Peking PPA? Peking face shield? At yung Sinovac na injection para sa COVID? Anong aasahan mo sa China? Yung puro peke, mga substandard na gamit? Diba? Ang nakikinabang sa China ngayon, yung mga pro-China na politician. Diba? Mga disposable, yung mga sila na, yung mga tira-tira. Alam nyo naman, pag sinabi mong made in China, peke. Bibili ka nga lang ng iPhone, dual SIM eh. Yeah. Saan ka nakakita ng iPhone dual SIM? China lang galing. Yeah. Kakain ka ng bigas na kapag natuyo, ibato mo sa sahig, nagbabounce. Kakain ka ng itlog na pag prinito mo, natutunaw kasi plastic lang. Kakain ka ng repolyo na gawa sa gelatin. Diba? Tapos reklamo kayo ng reklamo kung bakit ang taas ng tarepa, mga DDS. Di bali nang mataas yung tarepa, at least pag humingi ka ng tulong, puro original ang ibigay. Huwag kang magpatarepa. Kayo magpresidente, doon kayo sa China aasa. Bibigyan ka ng tulong ng China, peke na, pero kapalit lupa. Diba? Yan ang sakit. Amy Marcos, nagrereklamo ka, 1%, paano tayo mananalo dyan? Doon ka sa China. Ikaw magpresidente sa sunod. Diba? Pag nabumaba si BBM sa pwesto, pagka-presidente sa 2028, Amy, ikaw ang pumalit. Ngayon, tanggalin mo yung taripa ng Amerika, talikuran mo yung Amerika, doon ka pumanig sa China. Habang tinutulungan ka ng mga Tsekwa, habang binigyan ka nila mga relief goods sa mga peke, unti-unti namang sinakop yung lupa. Hindi nyo ba alam yung Bataan, Batanes at Palawan? Unti-unti nang inagaw ng China. Di ba? Bibigyan ka nga ng tulong, kapalit naman isla. Bibigyan ka nga ng tulong, kapalit naman kalupaan. Daig mo pa'y natalo, Amy. Sa 1% na tawad, sabihin mong talo ka sa 19% na tarepa. At least kung tinubuan ka ng tarepa, nakikinabang naman tayo at ginagamit naman natin. Kaysa naman sa China ka dumikit, wala ngang tarepa, aagawan ka naman ng lupa. Diba? Ganyan kabobo ang mga DDS. Bakit daw ang laki-laki 19% na tarefa? At least kung 19%, aangkat ka ng produkto doon, mahal, parang bumili ka lang ng iPhone, na kapag ibinenta sa Amerika, 50,000 lang, magiging 60,000 pagdating sa Pilipinas. At least original. Kaysa bibili ka doon sa China, 50,000 na iPhone 17 Pro Max, pagdating naman dito, 3 araw lang, sira na. At least bumili, para ka lang bumili ng branded. Para kang bumili ng paracetamol na branded. Diba? Tandaan nyo yan, mga DDS na bobo. Mamili ka. May sakit ka, bibili ka ng gamot sa Amerika, di bali ng mahal, at least epektibo, or gusto mong walang tarepa, doon ka sa China bumili, pero peke naman. Makasampung inom ka, tsaka ka pa epekto. Sa Amerika, 1-2 inom mo, epekto na. Ganun lang yan, isipin ninyo, mga DDS na bobo. Di bali ng mataas at mahal ang produkto mula Amerika, at least original. Kaysa naman bumili ka ng mababang quality, makasampung inom ka pa, tsaka pa iipikto. Nagka-UTI ka naman. Iinom ka ng gamot. Sa kakainom mo, puro harina lang pala ang laman. Kaysa doon ka mag-angkat sa Amerika, branded ang gamot. Ganon yon. Hindi alam nyo, ang simple lang naman ipaliwanag sa mga DDS yan, pero walang vlogger nag-explain dyan. Basta nakita nila 19%, lugi daw ang Pilipinas. At least bumili ka ng mamahaling gamit na papakinabangan mo at branded. Di ba? Kaysa bibili ka ng mura, punta ka ng China, pagbalik mo sa Pilipinas, sumabog na. Ganun yan. Example ko sa gamot. Bibili ka ng amoxicillin sa Amerika, katumbas, ang amoxicillin sa Amerika, 20 pesos. Pag bumili ka sa China, 2 pesos lang. Uminom ka ng amoxicillin kasi may sugat ka sa paa dahil sa baha. Nakasampung inom ka na, instead na gumaling yung sugat mo, nagka-UTI ka dahil sa
mga chemical na hinalo nilang peke. Pero kung doon ka bumili, branded na, isa, dalawa, tatlong inom, gumaling na. Kaya hindi ka pa nagkasakit. Sa China ka mangungumpra, 10 inom ka na, yung sakit mong sugat, na nadagdagan pa. Ganun yan, tandaan ninyo. Mga DDS, huwag kayong tanga. Diba? Tapos mag-react pa si Aimee. Ikaw na magpresidente, Aimee, tignan natin kung manalo ka. Pasang-awa na nga lang yung anong panalo mo sa pagkagiging senador. Number 12 ka nga eh. Di ba? Ganun yan mga DDS. Naintindihan nyo na? Di bali nang mataas yung tarepa, at least branded at original. Kaysa wala ngang tarepa, bibigyan ka naman ng peke na made in China. O di doon kayo sa China. Yeah. Kayo, ako gusto kong kumain ng pasta spaghetti. Ayaw ko na araw-araw siomay. Yeah? Tignan natin kung araw-araw ka mag-dumplings, araw-araw ka mag-siomay, kung hindi ka ba magka-UTI. Di ba? Siyempre, yung mga Pilipino hindi naman papayag na araw-araw na lang dumplings. Diba? Araw-araw na lang siomay. Araw-araw na lang butchi. Siyempre, kailangan din po namin mga Kenny Rogers. Kailangan din namin mga KFC. Yeah? Kailangan din po namin kumain ng mga Popeyes. Yeah? Uminom ng kape na Starbucks. O steak, ribs. Yeah? Araw-araw ka mag-dumpling, araw-araw ka mag-siomay. Sa kakakain mo ng dumpling at siomay, baka masarap yung ni hao, si pao, si pu, si Jinping, gurgur. Magiging Chinese ka, di oras kakakain mo ng siomay. Tapos daga pa yung siopaw. Daga pa yung sahog. Kasi peke nga, made in China. Hindi Yun, mga kababayan, mga DDS, naintindihan nyo na? Huwag kayong tanga. Kasi alam ko, tanga talaga kayo. So ito na, sunod mga kababayan.